Sa video na ito ay magkukomento tayo dito sa mga bagong kaganapan sa politika, lalong-lalo na po itong ibinalita sa mainstream media na pagbubuo. Well, binanggit ko na to. At ang unang gumalaw ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ihinahanda na niya ang kanyang senatorial slate para sa susunod na taon dito po sa midterm election natin na tinatawag para sa senador. So, alam naman po natin ng balita na nakipag-alyansa ang kanyang partido sa partido ni nakakagulat to dahil kinuha niya o kinuha niyang mga partido ang partido ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kung maaalala po ninyo ay tumulong kay Vice President Sara Duterte nitong nakaraang eleksyon. At syempre yung kanyang pinsan, si Speaker Romualdez, yung kanyang partido. So, marami ang nagtatanong at nakita niyo naman po sa title. Sa tingin po ba ninyo ay inilaglag na ng administrasyong Marcos ang alyansa niya kay VP Sara Duterte, bagamat binanggit po niya sa isang interview niya na welcome. Ganun din po sinabi ni Speaker Romualdez na nais ni VP Sara Duterte na isali ang alyansa ang partido ni Sara Duterte na yung hukbong ng pagbabago ay malapot naman yung pinagtatanggapin. Pero sa pagkakatanda ko, parang hindi po yata ginamit ni Sara Duterte yung hukbong ng pagbabago nung siya po ay yung kanyang partido na hukbong ng pagbabago at bagkos ay sumapi po siya sa partido ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at well, masyadong magulo na po ikikwento natin yung salasalabat na alyansa ng partido. Pero ang pinaka-importanting tanong nga po dito ay kung inilaglag na ba ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara Duterte at syempre itong lumalalang tensyon sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos. So ano ba ang opinion ng abang lingkod tungkol po dito sa pagsasama? Okay, kung ako ang titingin dito sa sitwasyon na to, halos masasabi kong 80% na talagang hindi na nila ginusto pa na imbitahan o isali si VP Sara sa kanilang alyansa dahil alam niyo naman na bad shot si VP Sara kay First Lady Amy Marcos at syempre esposo o esposa ni BBBM si First Lady Marcos. So makikinig yun. So halos 80% masasabi ko na talagang hindi na nila inintensyon na isama si VP Sara dahil kung titingnan naman po natin ang partido na pinamumunuan ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos ay talagang sadyang napakalakas na at masasabi natin na marami ang aalyansa sa kanya dahil siya po ang ruling party, siya pa ang presidente at lahat ng resources at makinarya ng isang nag-aambisyon o partido na nag-aambisyon na umibabaw ang kanilang samahan, ang kanilang partido,
sa susunod na eleksyon ay aalyansa siyempre kay ah, Vice President, kay President Bongbong Marcos. Pasensya na kayo medyo ginagalaw ko tong screen natin dahil ibang cellphone po yung ginagamit ko. At sinusubukan ko lang po bagong bilhin. Hindi ko pwede sabihin yung brand pero hindi naman mamahalin, mumurahin lang po. Sinubukan ko lamang po kung maganda ba ang magandang gamitin. So anyways, ayun nga po. So kung titingnan po natin ay talagang masasabi natin na inilaglag na talaga dahil kung iyon ay hindi inilaglag o hindi panglalaglag, ano ang tawag doon? Dahil aminin man ng mga Marcoses o Pangulong Bongbong Marcos at hindi, ay napakalaki ng naitulong ni BP Sara sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaka-eleksyon na nagdaan para siya po ay manalo. So, ang susunod na tanong po dyan ay ano ang naghihintay kay BP Sara? So, well, mauobliga si BP Sara na talagang bumuo ng alyansa o kumbaga bumuo na siya ng sarili niyang matibay na partido at sa tingin ko hindi naman po siya kakapusin doon dahil well, ang mga Duterte ay nakapagtatag din ng maraming alyansa, hindi lang po sa Kabisayaan, lalong-lalo na po sa Kamindanawan. Masasabi po natin ang susunod na eleksyon ay ang susunod na eleksyon ay magtatagisan ang dalawang partido o kumbaga ang magtatagisan ay ang Norte at ang South nga. So napakagandang tingnan po ito kung inyo pong iisipin dahil nung ko pa sinasabi na dapat ay hindi align ni BP Sara ang kanyang sarili kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, bagamat syempre politika yan, galawang politika yan, kaya hindi natin pwedeng sabihin mali. Ano man ang intensyon ay kung makakatulong sa iyong kampanya, talagang ika nga ipakikibagayan mo. So, mainam naman at ngayon pa lamang ay pinakita na ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo kung sino ang kanyang susuportahan o anong partido ang kanyang dadalhin sa susunod na eleksyon. So, yun po ang side ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang kay BP Sara, medyo ay mamumroblema siya dahil unang-una, siguro may konting makinarya siya, pero nangangamba ako pagdating sa pinansyal dahil hindi naman po natin kilalang corrupt. Si BP Sara. Kaya medyo mahihirapan siyang isulong kung sakasakali man at bumuo siya ng sarili niyang senatorial slate para sa susunod na taon. At well, talagang pinansyal unang-una niya magiging problema. Pagdating sa mga kandidato, hindi naman po siya siguro mahihirapang kumuha. Pero pagdating sa gastusan, ayan ang medyo problema. Alam naman po natin na ang eleksyon ay magastos. Milyon ang kailangan dyan, daang milyon, maaaring bilyon pa. So doon siya mamumroblema at sa kasalukuyan ay wala pa po tayong naririnig na pahayag patungkol po dyan sa bagay na yan mula kay BP Sara Duterte. At siguro sa mga susunod na araw, maaaring magbigay
siya ng pahayag kung siya ba ay bubuo ng tinatawag na senatorial slate o kung talagang kasi kung tatakbo po siyang presidente sa 2028 national election ay kailangan po niya ang suporta ng mga senador at congressman maging ng mga mayor at gobernador ng ating bansa. So dito malalaman ng sagot. Ito hindi hina-highlight ng mainstream media. So dito natin malalaman ng sagot kapag ka nagpahayag at kung magpapahayag ba si BP Sara na bubuo rin siya ng sarili niyang senatorial slate. Pag yon ay ginawa niya, masasabi ko na with full confidence at 100% na wala na po ang unity. Maaring kay Pangulong Bongbong Marcos buo ang unity. Baka naman yung sinasabi niyang unity ay ika nga palusot niya. Hindi lang naman kay BP Sara umiikot ang unity. Para sa lahat yan. So, with or without BP Sara, buo ang unity. Pwedeng palusot yun, tama po yun. Pero, ang nakakalimutan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pinakamalaki ang naging kontribusyon ni BP Sara sa kanyang kampanya. At isang malaking sugal, isang napakalaking sugal kapag tumuloy si Sara, si BP Sara sa midterm election kapag siya po ng sarili ko senatorial slate. Ngayon pa lang po ay nag-uumpisa na ang mga kaalyado ni BP Sara na siyempre i-discredit ang imahe ng ating Pangulo at hindi pa po matatapos yan dyan. Yan po ay magpapatuloy po hanggat lumalapit ang 2025 midterm election. Siyempre, yung isa dyan, natural, sasabi natin si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo, yung kayang mga ipinagpipitagan natin mga senador, si Senator Tulfo, si Senator Robin Padilla, parang tahimik po yata sila ngayon. Pero dati bukang bibig po nila lagi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So tingnan natin, yan po ang ibig ko sabihin mga amo. Maging matalino po tayo sa pag-uri, sa pagpili ng ating mga kandidato. Natural lamang na kumampi ka sa isang partido, sa isang individual kung alam mong malaki ang maitutulong niya sa iyong kampanya. Pero, siyempre, tayo mga Pilipino, meron din po tayong isang katangian na hinahanap din sa isang kandidato. Yun bang tinatawag na loyalty? Yung hindi siya patalon-talon ng partido. Ika nga manalo't matalo na dito lang ako. Dito lang ako. Parang hindi na yata uso ngayon. Kung saan may chance ang manalo, doon ka. Ganyan talaga ang politika. Kailangan tanggapin na po natin yan. Pero ang hindi po dapat natin kakalimutan ay purihin ang ating mga iluluklok sa posisyon. At yung mga bagay na yan ang ating tututukan habang lumalapit itong midterm election. So, tingnan natin, abangan natin kung magpapahayag ba si BP Sara na bubuo siya ng senatorial slate niya ng isang matibay na partido o mananatili lamang po siya. Tingnan natin kung ano ang discarding kanyang gagawin. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ng mga amo. Marami pong salamat.